Salamat po ng marami sa umagang ito, Lord, and we pray, O God, hallelujah, for your leading and guidance. Dalangin po namin naman na maliwanagan kami sa katotohanan at ang katotohanan ito, Lord, ang mag-build sa amin, ang magpatatag sa amin. At patuloy, Lord, hallelujah, na manalig kami sa iyo, O Diyos. Na sa iyo ang lahat, Panginoon, ay magagawa mo. Wala pong imposible sa iyo, Lord. At tunay nga, O Diyos, lahat ng mga bagay, Panginoon, na kailangan namin, O Diyos, ay nakasalalay sa katotohanan na aming tinanggap at pinaniniwalaan. Gabayan mo po at ikaw ang maging guro, Banal na Espiritu, ng bawat isa sa amin, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen and amen. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. So kahapon pinag-usapan natin yung tinatawag nating the promise of justification, ang pangako, no? Tayo po ay kasalukuyang tinatalakay pa rin natin yung tinatawag nating covenant. There were two covenants, the covenant of Abraham, the Abrahamic covenant, and the Mosaic covenant, yung covenant na binigay through Moses. Hallelujah. Dito malalaman natin what is the difference between the promise and this what we call yung kautusan, yung law, no? Pinag-usapan natin kahapon na ang pangako, the promise, is superior to the law. At ngayon, makikita natin kung bakit lalo pa siyang naging superior in a way. Hallelujah. So, praise God. Sabi dito, the purpose of the law. Pag-uusapan natin ngayon ay ang purpose, the purpose of the law. So, ano ang layunin ng batas? Ulitin ko, when we talk about the law, ito yung Mosaic law. Ito yung kasama dito yung 10 utos, yung mga batas na dapat nilang sundin, no? So pinag-uusapan doon yung lahat ng dapat nilang gawin at mga bagay na dapat nilang iwasan. Nakalagay sa batas na yan ang tinatawag nating pagpapala, kasama na rin ang sumpa sa pagsuway. Hallelujah. So ang sabi dito, kung gayon, bakit binigay ang kautusan? Idinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag hanggang sa dumating ang pinangakuan. So bakit binigay ang kautusan? Number 1, idinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag hanggang sa dumating ang pinangakuan. Ang ina po ni Abraham, ibinigay ang kautusan ito sa pamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. So tingnan natin dito yung kautusan. So we are talking about the Mosaic covenant o yung Mosaic law, no? Yung batas na binigay kay Moses. Hallelujah. So, yung Abrahamic covenant is the promise given to Abraham by God Himself. Samantalang yung Mosaic law, ito naman yung binigay sa Israel sa pamagitan ng angel, sa pamagitan ni Moises. So, these covenants are different, no? Sabi dito, why the law then? So it was added because of transgression. So ano yung transgression sa Tagalog? Paglabag, no? Pag-usapan natin ito. Number 1, sin. What is sin? Ano ang kasalanan? Missing the mark of God's holiness. Ibig sabihin, hindi tayo umabot sa pamantayan, sa standard ng Panginoon. We call that sin, kasalanan. Now, ano naman yung transgression sa Tagalog ay paglabag. So, stepping across a line, disobeying a clear command. So, ito'y maialintulad natin sa isang sa mga laro ng basketball na meron itong tinatawag na mga linya, no? Pag umapak ka doon ay merong violation. So, supposed to be there is a boundary. Hindi pa pwedeng lumabas sa boundary na yon habang sila ay naglalaro. So, ibig sabihin, ang transgressions ay tumutukoy sa mga utos, sa mga batas na kung saan dapat ay sundin. Okay? So, dito nagkaroon ng problema. Nang ibigay ang batas, ano naging bunga nito sa tao? Ang sabi ng Romans 5:20, na magkaroon ng kautusan, dumami ang paglabag. Bakit? Sapagkat nung una, hindi mo alam kung ano mga kasalanan mo, pero nung dumating ang kautusan, nalaman mo ang kasalanan mo. Ngunit, kung dumami man ang kasalanan,
ang sabi dito, lalo namang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Sa kabila na nagkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa kasalanan, dumating naman ang pagkakataon na ito, ang bunga naman ito ay ang biyaya ng Diyos. Sabi nga na, tinanong ng Panginoon, sino ang magmamahal sa kanyang master? Yung pinatawad na marami o yung pinatawad ng konti sa kanyang kasalanan? So, sinabi ng alagad na yung pong mas marami pinatawad sa kanya, yun ang magmamahal. So, we see yung tinatawag nating grace, no? God's law. God never designed the law to annul His promise. Bakit ba't binigay yung Mosaic law? Okay? For your information, ang una, yung Abrahamic covenant, yung pangako ng Diyos kay Abraham. Na sa pamagitan ng kanyang inapo, no? Yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So yung moment na binigay yung pangako na yun, and then the time that Jesus came, mahaba yung span, mahaba yung years sa pagitan nun. So in between, while Jesus Christ is not yet introduced sa mundong ito, hanggat hindi pa nalalaman ng tao ang pananalig kay Kristo, tayo ay nasa ilalim ng batas. Hello. So, tingnan niyo mabuti. Tayo ay nasa ilalim ng batas. Pero, nang si Kristo ay dumating sa mundong ito, napako sa krus, at namatay at muling nabuhay, then, yung tinatawag nating kautusan, yung Mosaic law, nawalan na ng power sa atin. Hello? Nawalan na ng power sa atin. Sapagkat noon, kailangan kang, para maligtas ka, kinakailangan mo sundin yung mga utos na ito. Sabi nga, item by item. Now, ngayon, anong pagkakaiba ngayon? So when we talk about the Abrahamic covenant, this is the covenant, the promise of God to men. Okay? So, mamaya tingnan natin yan na yung pagkakaiba ng dalawa. Another thing, ang relasyon ng biyaya sa kautusan, ang relasyon ng biyaya sa kautusan, dahil sa kautusan, nalaman natin ang kasalanan at habang nalalaman natin ang kautusan, dumadami ang ating kasalanan. But never forget, habang dumadami ang ating kasalanan, yung ating grace naman ay mas lalong lumalawak. Okay? Hindi ibig sabihin, sige, pagkagawa ko ng mali, patatawaran naman ako sa huli, no? So, sa ano na lang ako, after 5 years, 10 years na lang. No, that is not the way na mangyayari. Hindi ganun. Hindi po konsentidor ang Diyos at hindi siya pwedeng dayain. Okay, the purpose of the law is to show us our desperate need for the Savior. Dahil sa kautusan, nalaman natin na tayo nagkakasala. At dahil sa kasalanan, nalaman natin wala tayong kapangyarihan at kakayahan na iligtas ang ating sarili. Dahil dito, ang layunin ng kautusan ay ang tayo ay lumapit kay Kristo bilang ating sariling tagapagligtas. So because of this sin, transgression, ito ang nagtulak sa atin upang lumapit at humingi ng tulong sa ating Diyos. At ito nga ang tinatawag nating justification by faith. The law was a temporary measure only until faith in Christ was inaugurated. Hanggat wala pa ang Panginoon Jesucristo at hindi pa siya nabuhay, namatay, sabi nga, at muling nabuhay, then tayo pa ay nasa ilalim ng kautusan. But because Christ is now alive, He was resurrected, so ibig sabihin, tayo malaya na mula sa kautusan. Okay? So, ulitin natin. Why is the law? It was added because of transgressions. And number 2, until the promised seed would come. Yung seed na yon ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Gaano kahalaga ang bagay na ito, Pastor? Number 1, ang gusto natin sabihin sa inyo mga kapatid, how God
in His wisdom, planned our salvation on the day that Adam and Eve committed sin. So sa araw na nagkasala sila Eva at Adan, ay nandun na yung plano ng Diyos ng kaligtasan sa sino mang mananalig sa Panginoon. No? So, we see this in the future. No, nakita, pinaalam to sa kanila in different ways. No? Katulad na lamang nung damit ng hayop na ipinalit sa mga dahon na pinantapal sa kahiyan ng tao. No? That is a foreshadow of Jesus. No? Yung hayop, may dugo, yun yung tinatawag nating offering para takpan ang kasalanan ng tao. So, kaya nga, yung covering niya is balat ng hayop. So, that is a foreshadow of Jesus Christ. Marami pa. Yung binhi mo, yung sinabi ng Diyos sa babae at sa ahas, yung binhi mo at yung binhi niya ay laging maglalaban at dudurugin sa ilalim ng kanyang sako, ang iyong ulo. So, it only means one thing. Ang pinag-uusapan doon ay si Jesus Christ at ang kaaway, ang dyablo. Hallelujah. The law. Una-una, ang kautusan. Hindi ito way para ma-receive natin ang Holy Spirit. Sa pagsunod sa kautusan, hindi tayo nagpapawalang sala. Sa pagsunod sa kautusan, hindi nagiging malalim o permanente, matatag ang ating pananampalataya. At ang kautusan, sabi nga natin, ay nagdadala ng sumpa. Okay? So as we finish this, sabi dito, the purpose of the law, number 1, to reveal sin. So, nalaman natin ang kasalanan. Number 2, to restrain sin. Sabi nga natin, paano tayo lalaya, paano tayo makakawala. Number 2, to show terrible nature of sin, yung matinding bunga nito sa ating buhay. The sin might increase. Sabi nga, sin begat sin. No? Nagsisimula sa maliit na kasalanan hanggang ikaw ay i-take over ng kasalanan. No, usually, no, ang gusto ng kasalanan ay siya ang mamahala sa buhay natin. No, nakakalungkot, but that is true. To prove every man a sinner. And then number 6, to lead us to Christ. So that is the purpose of the law. Verse 19, kung gayon, bakit binigay ang kautusan? Idinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag hanggang sa dumating ang pinangakuan. At sino yon? Ang ina po ni Abraham. Ibinigay ang kautosang ito sa pamagitan ng anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. Kapatid, ang tinatawag nating Abrahamic covenant is a unilateral covenant. Okay, binigay ito kay Abraham directly by God, and there is only one God, so wala itong mediator. Si Lord mismo ang nag-offer nito kay Abraham personally, based on God's commitment. This covenant is based on God's commitment. No, hindi ito based on man's commitment. Kaya itinatawag nating unilateral. Na ulitin ko mga kapatid, when we talk about the Abrahamic covenant, that is all about God's commitment para i-preserve tayo, i-save tayo, i-bless tayo. At sabi nga natin, hindi ito nangangailangan ng tagapamagitan sapagkat ito'y ibinigay mismo ng Diyos. Now, yung ano ang limitation ng kautusan o Mosaic covenant? Ito ay bilateral. There is a part for God to do in the covenant. And also man must follow. No? So, ibig sabihin, God will do His part and also man must do His part. So, andun yung effort ng taong sumunod sa kautusan. And then, they need a mediator. So, noong time na yon, si Moses ang mediator, tagapamagitan, and then the angels also. Okay? Kaya lang sabihin natin, because which is better, ang Mosaic at Abrahamic covenant? Itong binibigyan ng pansin ni Pablo, sapagkat nagpupumilit sila na ang Mosaic covenant ay kailangan pa rin sundin. Hindi lang sapat ang pananalig. Okay? So pinaliwanag ni Pablo
na sa katotohanan kung ano ba ang kautusan at ano layunin nito at kung ano ang kaibahan nito sa pangako ng Diyos kay Abraham. At sabi nga, ano ang pagkakaiba nito? Tandaan niyo po ito. Kaya sabi dito sa Galatians 3:20, ngunit hindi nangangailangan ng tagapamagitan ng nag-iisa at ang Diyos ay iisa. Ito po yung Abrahamic covenant. So, wala nang tagapamagitan. So, mismo si Lord, yung commitment ni Lord na pinag-uusapan dito, iniisip natin yung commitment natin, nagpe-fail tayo, nagkukulang tayo. Minsan talagang sinasadya natin, sumusuway tayo. Sabi nga, most of the time, hindi natin nakikita yung kabutihan ng Diyos. At ang pinairal natin ay ang ating sariling damdamin at sariling karunungan. Is the law therefore opposed to the promises of God? Hindi. No, hindi ito taliwas. Hindi ito opposing o laban. Ibig bang sabihin nito laban sa mga pangako ng Diyos ang kautusan? Hindi. Ganitong ibig sabihin, kung nakapagbigay ng buhay ang kautusan, ang pagsunod dito, ang tao ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Pero hindi nga ito ang nangyari. Ngunit sinasabi ng kasulatan na lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. At ito'y nalaman natin sa pamamagitan ng kautusan. Kaya nga, upang sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo, ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga pinangako ng Diyos. So, when we receive the Lord as our Lord and Savior, Jesus Christ, automatic, natanggap natin at lumaya tayo sa pagkaalipin sa kautusan. Kaya sabi ng Romans 8:3, ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan. Ano yon? Dahil sa likas na kahinaan ng tao, sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan at sa anyong yo'y hinatulan niya ang kasalanan. So the Lord Jesus Christ not only serve as a propitiation o yung kapalit ng tao, no, tinubos niya ang kasalanan ng tao, sa halip na ang tao, siya ang napako, siya ang naparusahan sa krus ng Kalbaryo. Kumpleto yon. Kumpleto yon. Mula sa pagpapatong ng kasalanan ng salibutan sa Kanya, hanggang sa Kanyang katapatan sa krus, hanggang kamatayan, at hanggang sa tagumpay sa muling pagkabuhay. Hallelujah. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay may kasapatuparan sa atin na mumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. So brothers and sisters, yung biyaya ng Diyos ito, lahat ng kasalanan mo, mula pagkabata, mula sa pagsilang, mula sa kasalanan naman natin kay Eva at Adan, lahat ng yan ay isa-isang nilinis ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay sa krus sa Kalbaryo. So, nung siya'y mamatay, kaya sabi doon, yung kasalanan sa libutan ay pinatong sa kanya. And then he died, and after that, after 3 days, he rose again. Okay? So, yun ang purpose ni Jesus sa pagpunta dito. At ito rin ang purpose ng law. Habang hinihintay natin ang pagkakilala sa Panginoon at pananalig sa Panginoon, then the law serve as our teachers, a reminder na ang kahinaan natin at ang mga bagay na hindi natin kayang gawin. Deuteronomy 8:1, sabi, walang maliligtas. Pero bata sabi ng Deuteronomy 8:1, sundin niyong mabuti ang mga kautosang ito na binigay ko sa inyo ngayon upang humaba ang inyong buhay. Dumami ang inyong lahi at kayo makarating sa lupaing pinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Mga kapatid, this is different from this what we call Abrahamic covenant. Sapagkat pinag-uusapan dito, habang kayo'y nabubuhay sa mundong ito, hanggang lupa lang ito, hanggang sa mundo lang na ito, hindi pinag-uusapan dito ang langit. So this is a temporal blessing, temporary blessing that can only be received here on earth, dito sa mundo. Okay? So yan ang bunga ng pagsunod sa kautusan. But God has a better promise. And God's commitment is, sabi nga natin, hindi nagbabago ang isip ng Diyos. Kaya sabi ng Galatians 3:23, bago dumating ang panahon ng pananampalataya,
kami alipin ng kautusan hanggang mahayag ang pananampalatayang ito kay Kristo Jesus. And then verse 24, kaya't ang kautusan ang naging tagapagturo namin hanggang sa dumating si Kristo at sa gayon kami mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Kaya sabi ng verse 25, ngayon, nananalig na kami sa Kanya, wala na kami sa pangangalaga ng tagapagturo. Hallelujah. So, ulitin ko po mga kapatid, binigyan ng diin ni Pablo na higit sa pagsunod sa kautusan, ang pananalig, ang tunay na nagpawalang sala sa atin mula sa tanikala ng kasalanan. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, the just shall live by faith, at ang sabi ng banal na kasulatan, at ang nanalig kay Kristo ay mapapawalang sala. Very important po iyan mga kapatid. That is the very foundation of our faith. At without the proper, the right knowledge of Jesus' love, God, the Father's love, the Holy Spirit in us, hindi natin marirealize how great is God's grace upon us. Na tunay nga, hindi siya absentee Father. God is never been away from us. God is always with us. God is always protecting us. And God is working in us, through us. So, that is the Abrahamic covenant, the promise, the commitment of God working in me, working in you. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Patapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, hindi ibig sabihin na, Pastor, hindi kami magbabasa ng Bible kasi nalaman namin ng kautusan at alam namin na wala na itong kapangyarihan sa atin, kapatid. Yes, that is true. But never forget na yung Word of God, tinuturuan tayo upang maging ganap ang ating pananampalataya. Upang tayo ay maging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Brothers and sisters, we do not obey because we want to save. We obey because we believe. Kaya tayo sumusunod kasi nananalig tayo. Hello? Kaya hindi ka papatay kasi ayaw mo mapahamak. Ayaw mo mapunta sa impyerno. But no, hindi ka papatay kasi ang bunga ng pananalig mo ay katwiran. Mabuting gawa. Amen? Hallelujah. Ulitin ko mga kapatid. Between the promise and the law. Ang kautusan ay ibinigay in preparation sa pagdating ni Kristo. So habang wala pa si Kristo, ibinigay sa pamagitan ni Moses ang kautusan. So between that, kaya nga superior ang promise sapagkat yung promise ay nauna kay Moses. Binigay ito ng Diyos mismo kay Abraham. So kaya nga yun unilateral covenant na kung saan ang tanging commitment na meron doon ay ang commitment ng Diyos na pagpalain si Abraham. While the Mosaic commitment ay yung commitment ng tao at sa bawat pagsunod ay ang commitment naman ni Lord sa kanyang part. Kaya tinatawag nating bilateral. Ibig sabihin, give and take, no? So, give and take. Ang problema, sabi nga natin, ang tao nag-fail sa obedience. Nag-fail sa pagsunod dahil sa kanyang pita ng laman. So, mahina yung ating laman. Ang nagpahina sa atin ay yung lust of the flesh. Okay? Hallelujah. So, never forget the purpose of the law, to reveal sin, to restrain sin, to show terrible nature of sin, that sin might increase, to prove every man a sinner, to lead us to Christ. Hallelujah. Katulad nga ng pinag-usapan natin kanina sa opening, no? Na ang sinasabi doon
that every promises is a yes and amen to Jesus Christ. Kaya nga lahat ng promise is sealed, signed by the name of Jesus Christ, by the blood of Jesus Christ. At saan tayo dadalhin ng kaalamang ito? Ano ang magiging kabuluhan nito sa ating buhay? Mga kapatid, ang kabuluhan nito, when we call upon God, we will call Him not as a distant God, but a loving Father. You have a relationship and you know that God is committed to fulfill His promise. Kaya nga pag tayo nananalig na may pananampalataya, ito'y nagaganap. Sabi ng Panginoon, kung kayo'y mananalig, sabi nga, mararanasan natin ang kagalingan katulad ng mga pinagaling ng Panginoon na sabi nga, dahil sa inyong pananalig, kaya kayo gumaling. Even to the bleeding lady, sabi niya, pinatawad ka na, sabi nga, ikaw ay lubusan ng magaling. Okay? So, yun ang katotohanan. So, as we face our daily struggles, challenges, problem, yung faith na ito serve as the key sa power available in heaven. Kaya nga, everything you need, sabi nga natin, is in the Lord. Okay? Through the Lord, by the Lord. Sabi nga, alam niyo po mga kapatid, kahit ngayon, ang ating pera ay para masabing legal tender. Meron to mga feature na hindi pwedeng kopyahin, i-counterfeit. At kung counterfeit, madidetect. Okay? Siyempre, kasama na dyan yung authority ng government, signature ng presidente, at siyempre yung iba pang security feature. No? So, ibig sabihin talagang ginawa siya para hindi gayahin at maging panlilin lang. No? It is a legal tender that will be accepted. Nung kami ay nasa China, the lack of knowledge, education of some Chinese, sila mismo hindi nila kilala yung pera nila. In some other places in China na pumunta kami doon, may mga currency kami ng Chinese na hindi tinatanggap sapagkat hindi nila sabi nga hindi kanila yon. So sa province sila, iba yung currency tinatanggap. So, yun ang totoo. But the truth is, itong currency na to is legal sa buong China. But because they are not educated, hindi nila alam yung truth. So, yun na nangyari. So, even sa ngayon, my people are destroyed for lack of knowledge. So, how is our life under the promises of God? How is your life under the law? Siyempre, ang buhay mo sa ilalim ng kautusan ay miserable. Pero ang buhay mo sa ilalim ng pangako ng Panginoon Kristo sa pamagitan ng pananalig ay isang buhay na may katagumpayan, pag-asa at may kapangyarihan na nagmumula sa ating Diyos na buhay. So kapatid, hallelujah, not only faith will teach us to humble ourselves in the presence of the Lord, but also reminded us on what God can do. If He did the impossible things, if He overcome sin and overcome death, so ano mangyayari? So ibig sabihin, dahil sa Panginoon Kristo, ang lahat ay nagapi, maging kamatayan, maging kasalanan. So brothers and sisters, keep your faith. Sabi nga, there is always hope. And God's promise are always available to those who believe. Amen po pa? Kapag may problema ang nangyari, alam mo, hindi magbabago ang Diyos at si Kristo ang forever na daan sa kaligtasan ng bawat isa. And we will never lose this salvation because God is committed
His power to keep us from sinning and to save us daily. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya Pastor, medyo sabi nga, kung babasahin mo siya in a way na medyo mabigat, mahirap, nakakalito. Yes, that is true. Kaya nga, in order to identify the law from the promise, pinag-usapan natin yung tinatawag nating Abrahamic promise. Yun ang naging basis ng justification by faith o yung ating pagpapawalang sala sa pamagitan ng pananalig. And then the Mosaic Law, Covenant, na kung saan ibinigay in preparation for the coming of Jesus Christ. Habang wala ang Panginoon, our teacher, our reminder is the law. Okay? So, ngayon, malaya na tayo sa batas na ito at tayo ay nasa ilalim na ng pangako ng Diyos. So, we are the people of promise. Okay? Ilagay nyo nga sa comment section. We are the people of promise. Hallelujah. Tayo, yung mga pinangakuan ng Panginoon, like Abraham. If you have the faith similar to Abraham, then you will be saved. Hallelujah. Yan nung una, akala natin problema, pagsubok, sakit ang priority ng buhay natin. Sa totoo lang, kaya ang dahilan ng Panginoon sa pagpunta sa mundo ay hindi para magpagaling at lutasin ang problema ng tao, buhayin ng patay, o kaya palayain sila sa kamay ng kaaway. Ang gusto ng Panginoon ay putulin ang kapangyarihan ng kamatayan, ang kapangyarihan ng kasalanan, at nangyari ito sa pamagitan ng sakripisyo at katapatan ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Ang lahat ng nasasaad sa kautusan ay tinupad ng Panginoon doon sa krus, ang pag-aalay ng kanyang sariling dugo para sa kalilinis ng buong sanlibutan, kapatawaran at paglilinis ng lahat ng tao na mananalig sa Panginoon. There is a condition, and the condition is we must accept this. Hallelujah. Praise God. Are you saved? O wala ba ang kaligtasan mo? Kapatid, may nagsasabi, gagawin ko na lang gusto ko, ligtas na naman ako, patatawarin naman ako ng Diyos. Kapatid, ang sino mang taong nananalig sa Diyos ay hindi nabubuhay sa kasalanan. Okay? When you are a man of faith, a woman of faith, you always say to Jesus and never no to Jesus. So, every action you do, you base it kung ito'y kalooban ng Panginoon. Doon mo binibase ang action mo. No? So, never say no. Lagay nyo nga sa comment section, never say no to Jesus. Never to say no to Jesus. Always say yes to Jesus Christ. Amen. Hallelujah. If God saved us, if God forgave us, sabi nga kung tayo nga ay pinatawad ng Diyos sa pamagitan ni Kristo, kung ibinigay nga ng Ama ang kanyang buktong na anak na si Jesucristo, ano pa ba yung mga panalangin natin kasama pa ng Panginoong Jesucristo? Imagine, hallelujah, yung complete package at meron pang bonus. Hello? Ano yung complete package? Yung complete access, yung iyong citizenship, yung iyong relationship, at syempre, yung magiging buhay mo sa kaharian ng Diyos. Kompleto yan. And then, as we are waiting for our time, no, sabi nga ni Peter, we are but alien. Tayo yung mga dayuhan dito sa mundong ito. Temporary inhabitant lang ng mundong ito. So, ibig sabihin, pagdating ng oras, on the day of our departure, ay doon natin makikita no, ang eternal fulfillment of God's promise. Yung blessing na binigay ng Diyos kay Abraham, na hinanap ni Abraham throughout his life. Amen. Glory to God. Purihin ang Panginoon
keep your faith, no? And sabi nga natin, daily, hallelujah, we pray na mag-grow kayo sa pananalig sa pamagitan ng mabuting gawa. I repeat, ang bunga ng pananalig sa Diyos ay nagbubunga ng mabuting gawa. I repeat, nagbubunga ng mabuting gawa ang pananalig kay Kristo. Okay? So, legalistic Christians are people trying to please God by doing what they think is right, no? Pinipilit nilang sundin, katulad ng mga tinatawag nating pariseyo, na para di sila magkaroon ng kasalanan sa pagtingin sa babae, ipipikit nila ang kanilang mata kahit mabangga sila sa pader. But the problem is this, they know the law, but they do not know how to have mercy. Ano ibig sabihin? Hindi sila marunong mahabag, which is wrong. Yung essence ng tinatawag nating kautusan, no, ano yung kautusan? Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. At ano yung ikalawa? Ang sabi doon, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So doon sila nag-fail sa number 2. Masyado silang nag-focus doon sa number 1 na sa pamagitan ng good works. But praise be to God. Kaya nga, we have a better covenant. And this covenant is God is in you, the hope of our glory. Lagay nyo nga sa comment section, Christ in me. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Continue to pray, mga kapatid. Panalangin niyo po ang ating bayan. Isama niyo po sa panalangin ng ating iglesia. Isama niyo sa prayer ang ating mga pastors, ang ating mga magagawa. Sapagkat tunay nga, maliban na tayo magkaisa, magtulong-tulong, doing our part, then hindi natin mapupulfill yung kalooban ng Diyos, yung bunga ng ating pananalig. Share the gospel. No? Ang sabi doon, go, bring the gospel to the very ends of the earth. So ito ang utos ng ating Ama na nasa langit. So God bless you. Tayo ay pinagpala. Tayo ay pinatawad. Tayo ay minahal. Tayo ay iniligtas ng ating Diyos, ng ating Ama, at sariling tagapagligtas. Amen and amen. God bless you. Magandang umaga po. Pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay.